Hello everyone, I'm Adelina Dainzer. I would like to introduce myself. I live in Germany, but as now, ay nasa Pilipinas ako. Nag-celebrate ako ng birthday ko ng 17 years old. Just a simple celebration. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang daily achievement ng buhay ko. Matatawag ika nga, pero not really achievement. Just want to say it like that. So, ang simple life sa Pilipinas ay masarap kahit napakasaya mamuhay sa Pilipinas. Yun nga lang, talaga sa bilihin, napakahirap, napakamahal ng bilihin. Hindi lang siguro sa Pilipinas, all over the world, mahal din. Sa German, ganun din. So, tulad nga ng sabi ko sa inyo, nag-celebrate ako ng birthday ko sa Pilipinas. At ang the best kung naipon ko yung mga 6 kong anak sa wakas. And all so many years, naipon ko silang 6. At alam niyo ba, kahit malayo ang distance namin mag-iina, namalis silang pumunta na lahat sa kaaking kaarawan. At yan ang tatawag kong is a big present for me. I don't need anything, any present. I just want to collect all my 6 children to see at once in one day. Yung ganong sitwasyon, masayang-masaya na. Yun ay hindi mababayaran ng anumang pera. Gaano mang kamahal, malaking pera, walang katumbas. Ang kasiyahan ng isang ina na makita ang mga anak, nag-uumapaw sa puso ko, nakasama ko yung 6 ko anak, lalo na sa birthday ko. It's very, very nice present. Nakakatuwa. Walang katumbas, kasubaan ng puso ko, ang kasiyahan ko, hindi mababayaran ng milyon. Siguro ganun lahat na nanay. Ang mga anak, kahit malalaki na sila, o mga asawa na, matanda na, laki iniisip, mga anak pa rin. Ganun ako. Lalo na mga anak ko, napakalalayo ng mga anak ko, nakatira sa 3 kontinent. Iba-hiwalay kami. Kaya kung magkita-kita kami, once a year lang. Minsan nalulungkot ako. Talagang gano'n. Malalaki na sila. Hindi na pwedeng pigilin. May mga sariling decision na yun. And I respect their decision, whatever it is. Kasi kailangan nila ng mamuhay at matuto na wala sa magulang. At yun ay impress ako sa mga anak ko. Dahil kaya nilang tabay sa sarili nilang paa na walang tulong ng magulang. At nakapagtapos lahat ng mga anak ko. I'm very much proud of it. Masisipag sila mag-aral. Kahit hindi sila matatalino, pero nakapagtapos. Yun ang magandang puhunan ng mga bata. Kaya mga bata, magsipag-aral kayo dahil yan ang kapital nyo habang buhay nyo. Saan man kayo pumunta, yan ay dala-dala nyo. Kapital nyo sa buhay ang kanyang pag-aaral. Ika nga sa kasabihan sa atin sa Pilipinas, ang karunungan ay walang makakanakaw sino man. Nakatatak yan sa iyong isipan at yan ay para sa iyo lamang. Kaya, kung simple life ng buhay ko, masayang-masaya ako. I am 70 years old, pero hindi ko iniisip na matanda na ako. Alam mo lang isipan ko, mag-keep healthy ako, keep going on, anuman ang sitwasyon. Maraming mga challenge sa buhay natin, pero tinitignan ko lang yun. Tinitignan ko lang yung mga challenge na yun na hindi naman talagang ika nga, hindi ibibigay ni Lord daw sa atin yung hindi daw natin kaya. Mga challenge na yun. Kaya natin yan. Lahat ng problema may solution. Tandaan niyo po, lahat ng problema ay may solution. Walang hindi. Lumaban lang. Laban lang sa buhay. Ang dinanas ko sa buhay ko, siguro maisusulat ko na po sa isang libro. Napakahirap po ng buhay ko. So ngayon, hindi naman nakaginhawa lang po ang sitwasyon na kaiba. Dahil nakakayanan po namin ang lahat. Nakakayanan. Sa simpleng buhay. At nagkaroon man ako ng ganitong buhay dahil sa pagsisikap po ng araw. Alam mo, nung araw, ang hirap ng buhay. Yung 6 kong anak, gagastusin ko lang yung piso, iniikot ko pa sa palo ko kung paano ko yung gagastusin. Dahil sa susunod, magbaon yung anak. Hindi mo alam kung saan ka pa susunod na araw. Pero, na-manage ko. Just, isa lang ang paniniwala. Paniniwala ko, si Lord, ako pababayaan. Araw-gabi, lagi akong tumatago sa kanya. Siya ang like kong kasama. Lalo na
pag nalulungkot ako, kasama ko yung mga anak ko. I mean, kung hindi ko kasama yung mga anak ko, pag nalulungkot ako, si Lord lang ang kausap ko sa gabi. Kikipag-usap ako sa Kanya. Sana alisin niya yung kalungkutan ko. At yung mga anak ko, alagaan niya. Hindi ko nakikita. Dahil ako malayo ko na siya at isa. Kaya, iyon. Pag nagdadasal na ako, gumagawa na yung pakaramdam ko. Huwag nang ako mag-alala. Ibig sabihin nun, okay si Lord. Si Lord ang bahala sa lahat ng bagay. Huwag mawawala ang pag-asa kay Lord. Lahat tayo binabantayan niya. Lahat tayo nakabantay siya sa lahat ng oras. So, totoo lang, ang buhay sa Pilipinas napakaganda. Nagugustuhan kong tumira dito ulit bumalik ng Pilipinas. Pero hindi ko alam kung paano. Siguro may solusyon doon. Di ba sabi ko, lahat na problema may solusyon. May solusyon doon. Maghahanap lang muna ako ng kung saan ako titira. Kailangan ng desisyon ko talaga kung saan. Malayo sa city, may kunting bukid na magtatanim ako ng aking hobby. Kasi may hobby ako. Gusto ko ng maraming bulaklak at may taniman. Yun nahanap ko. Simpleng buhay lang. At sana matupad yun balang araw. Siguro, ito na lang muna. Tatapusin mo na lang muna itong aking pag-video. At sana, supportahan niyo rin ako. Simpleng buhay ni Lina.